Dito muna tayo. Doon, ano ba yung mga nangyari doon sa hearing ni Duterte? Mga kababayan, eto po muna tayo. Enjoy ako. Una pa lang, pagbukas pa lang ng video, enjoy ako. No, enjoy daw siya sa hearing, mga kababayan. Mga ka-DDS, kayo ba enjoy? Parang hindi. Parang doon sa comment section, nag-iiyakan kayo. Parang doon sa comment section ng Inquirer, no, comment section ng hearing ng Congress, gusto nyo nang magpunta ng EDSA. Kaso umuulan yun. Hindi kayo nakapunta. Di ba? Pakinggan nga natin ang tatay ng DDS kung ano ang pakiramdam niya, kung ano ang naramdaman niya doon sa hearing ng Kongreso. Maganda. Paano naging maganda, sir? Enjoy ako. Gusto nang iampas yung mikropono, ano? Kay Trillanes sa galit. Inambaan na pati yung babae. Babae, ha? No? Pati yung babae, inambaan na. Enjoy pa din siya. Sabi ni Renz Mix TV, ingat ka na lang, sir. Baka isa ka sa mabiktima. Dito sa lugar namin, sa Cayman Islands, ay wala. No? Walang paano ako mabibiktima nun? Di ba? Wala dito. Pasensya na, ha? Ang cheap mo naman. Tuloy. Paano kayo nag-enjoy, sir? Pagsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Hindi daw marunong maglay yung tatay ninyo, oh. Di ba meron siyang isang sinabing kasinungalingan doon? Yung sa waiver na lang. Una, oo. Sige, pipirma na ako. Pangalawa, nung hinihingi na yung pirma, bakit ako pipirma? Ano kapalit? Sampaling ko siya sa publiko? Yun pa lang eh. Di ba? Hindi daw marunong mag-lie. Diyos ko naman. Maayos na natapos ang halos 13 oras na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom nang walang pinapatawa ng contempt at detention order sa pagpapatuloy ng investigasyon sa extrajudicial killings. Hamon ng mga DDS. Bakit hindi nila kinontempt si dating Pangulong Duterte? Tapos pag kinontempt naman, mga kababayan, nag-iiyakan naman. No, parang Panelo style lang din yan, mga bossing Yung tipong narinig na, nalaman na, cancel yung hearing. Ano ginawa ni Panelo nung pagkaalam niyang cancel na? Biglang nag-live. Biglang nag-live. Pupunta po kami sa hearing. Kaso, pinatulan yung kayabangan ni Panelo. Ayun. Nga silang lahat doon, mga kababayan. Sa anti-drug war ng Duterte administration, nakapagtimpi sa pagmumura si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang paalahanan ng ilang kongresista. Yun pa lang mga kababayan. Yung pinigilan niya na magmura, ibig sabihin, takot siya sa Kongreso, mga bossing. Kung matigas siya, matibay siya, kung ano yung lagi sinasabi ng mga DDS ano sinasabi ng mga DDS? Nasa pagkatao niya na yan di ba? Takot yun, mga kababayan, kaya pinigilan niya sarili niya. Gayunman, hindi naman nito napigilang ambaan ang katabing si dating Senador Leila de Lima matapos nitong sabihin nagsisinungaling ang dating Pangulo. Tingnan mo, yung istorya niya yan, mga kababayan, tinignan siya ng 5 minuto niya ni Leila de Lima, dating senador, no? Matalim yung tingin sa kanya. Dahil nga nagsisinungaling. Kasinungalingan pa ng dating Pangulong Duterte, hindi niya daw kilala ang dating senador de Lima, mga bossing. Meron bang, sige, sa mga mahilig sa politika, meron bang hindi nakakakilala kay Senadora Leila de Lima? Yung pa lang po pagsisinungaling na Pagkatingin sa kanyang ganyan ni Senadora Leila de Lima, tagal, mga 5 segundo. Nung hindi na nakatingin, saka sabay amba. Sabi ko, babae yun inambahan. Tapos, hinintay pa yung hindi na nakatingin, saka umamba. Nang sabihin nitong hindi siya nito kilala. Gayun din ang kontrahin nito ang mga sagot ni Duterte ukol sa war on drugs at umano'y death squad. Bukod dito, muntik pang hampasin ng mikropono ng Masaya! Kaya pala masaya! Sabi ni Just Vincent, kumakain ka ba ng kanin ng mga taga Cayman Islands? Paminsan kumakain ako ng kanin, pero madalas halo-halo, mix.
yung tinapay, kanin, ganyan. Dating presidente si dating Senador Sonny Trillanes. Ito'y matapos ipresenta sa hearing ang umani drug money sa bank accounts ng pamilyang Duterte mula sa drug lords. Paniwala ng Quadcom, maituturing na icebreakers ang naging aksyon na ito ng dating Pangulo. Meron naman mga Masaya! Pero kumukulo yung dibdib, mga kababayan, kumukulo yung dugo. Galit na galit. Napikon, mga bossing. Totoo, napikon ang dating Pangulong Duterte. spices ang mga hearing ng Quadcom di ba? Kaya natutuwa naman yung mga tao. Sometimes we need a breaker, yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon ay parang sasabihin natin na siya yung unwelcome na welcome. It was done in a playful sa tingin ko I may be wrong, but it was perhaps in a playful manner yung mga action ng alam mo naman ng dating Pangulo parang komedyante rin ito. Komedyante talaga. Masaya daw siya Kaso mainit ang ulo. Kaya naman inaasahan pa rin ang pagdalo ng dating Pangulo sa susunod na pagdinig. Ay, hindi na. Ako naniniwala ako, yung susunod na pagdinig, wala na yan. No? Kasi ito, kaya lang naman po napadalo yan, mga kababayan. Dahil doon sa kagagawan ni Panelo Kaya lang naman po napunta yan dyan, mga bossing, dahil napasubo. Parang si Roque. Napasubo na sa kanyang sitwasyon kung ano yung kinalalagyan niya ngayon. At susunod na mga panahon yan, mas hihigpitan na ang pagtatago ni Roque, mga kababayan. Napasubo na ganon din ang dating Pangulong Duterte. Dahil kay Panelo, sa kaingayan ni Panelo, pupunta kami. Samantalang alam niya ng cancel, pupunta pa. Pinatulan ng Quadcom. Kapag hindi pa sila pumunta doon, sabi nila, kahit na-cancel yan, pupunta kami. Yun. Napasubo lang yan, mga kababayan. Hindi dapat talaga pupunta yan dyan. No? Kaya doon sa susunod na hearing, malabo pa sa tubig kanal ang pagbalik niyan. Ako, tingin ko, doon nag-enjoy si Presidente. Tingin ko si Presidente a-attend sa susunod. So hindi na kayo Tama nga naman. Dating Pangulo, kung totoo na nag-enjoy ka, malamang nandiyan ka ulit. Tama yung sinabi ni Dan Fernandez, Pero paghamon yun, mga kababayan. Kung nag-enjoy ka, attend ka sa patawag ulit sa inyo. Huwag mo nang problemahin daw yung pamasahe. Bakit? Sagot na ng mga kongresista yan. Kahit na sinabi mo, una, wala kang pamasahe, pero bandang huli, nung hearing, may 5 billion kang nasabi. 5 billion. Ang sabi ni Sir Archie Beroya, ang style gangster kasi ni Diggs, ang pinapalakpakan sa kanya, kahit nonsense, kaya ganyan, sila kababaw. Yung mga ganyan nga yung mga yan, Gusto lang naririnig yan. Yung PI, yung kung ano-ano, yung mga ganun lang, yung kapag nanlalait, yun, palakpakan sila dyan. Biglang magsisigawan, Duterte! Duterte! Akala mo nakarinig ng isang magandang plataforma na, ganito, dito sa baryo na to, maglalagay ako ng 1,000 kabahayan para hindi na kayo mahirapan sa inyong titirahan. Akala mo mga nakarinig ng ganun, Ang narinig lang naman, FPI ka. Duterte! Duterte! Tingnan nyo mga timang. pupunta, sir, sa mga susunod na pagdinig? Hindi. Maybe not. Depende mo. Alam mo, may pera ako. Hindi mo sasabi wala. Nung bandang matapos yung hearing, may 5 milyon. Mayaman naman daw yung mga asawa. Tapos ngayon, wala na naman pera. Ang gulo. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Aminado naman ang Quadcom na kailangang pag-aralang mabuti ng 4 House panels ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa legislative inquiry kaugnay ng issue ng EJK sa anti-drug war nito. Ito ay lalo na't may mga pagkakataong kumakabig ang dating Pangulo sa mga naging pahayag nito. Yan. Ganyan yung naging style niya, mga kababayan. Babanat siya. Tapos, ang gagawin, i-justify niya. Kumbaga, pipilitin niya na makalusot yung sinabi niyang yun. Hindi. Sabay kabig. Sabay, iba po yung sinabi ko. Isa na lang dyan, mga kababayan, yung sinabi niya na
hindi gumagana ng maayos yung justice system ng Pilipinas. Biglang inibe niya eh. Diba? Huli siya ni Abante dun. Oh. to. Siguro, kailangan pa namin upuan, pagkaintindihin at basahin mabuti at pakinggan ulit kung ano yung ano niya, yung totoong ano doon. At so we will have to ask the consensus of all the members in order to determine ano ba talaga yon.